Hello, pensioners! It's me, Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Ang ating video for today ay para po sa mga survivor spouse pensioner. Babasahin ko tong comment ng viewer natin na si Sir Jonathan. Hi, Sir. Sabi niya, sa survivor pensioner, magkano ba pwedeng ma-loan? Tapos sa pagbayad ba, maubos ba ang monthly pension? Katulad ko po may monthly akong 4,100. Magkano ang ma-loan ko? Okay, attention po sa ating mga survivor spouse pensioner dyan. Bago po tayo pumunta doon sa loanable amount, kung magkano yung maloloan nyo, take note lang po ha, hindi porket survivor spouse pensioner kayo ay matik kayong makakapag-pension loan. Meron pa rin po itong qualifications kung paano kayo maging qualified sa survivor pension loan. Kagaya ng number 1, dapat meron po kayong sariling SSS number na dapat po registered kayo sa SSS website. Meron dapat kayong SSS online account. Updated dapat yung mga informations you guys. At meron dapat yung enrolled na DAIM or disbursement account na kung saan doon po ipapasok ni SSS ang inyong mga benefits or loans. And then, dapat below 85 years old kayo. 18 years old to 84 years old. Wala dapat deductions ang inyong monthly pension na natatanggap sa SSS. Wala dapat kayong naging advance pension under SSS Calamity Loan Package. At dapat po, nakatanggap na po kayo ng inyong regular monthly pension bilang survivor spouse pensioner. Dapat sole pay lang po kayo sa death benefit. And dapat hindi po kayo na-disqualify due to fraud against SSS. Ngayon naman, pagdating naman po sa loanable amount, kung magkano po ang maloloan mo bilang isang survivor spouse pensioner. Ito po, the loanable amount shall be 50% of the surviving spouse pensioner aggregate monthly pension multiplied by 3 months, 6 months, 9 months, or 12 months at the option of the borrower but not exceed the maximum limit of 150,000 pesos. Ibig po sabihin nito guys, kung magkano po yung monthly pension nyo, 50% po niyan. Tapos, pipili ka lang at magkano ang ilo-loan mo for 3 months ba, 6 months ba, 9 months ba, or 12 months ba. I-multiply mo po yan dyan. Take note lang guys ha, pag meron po kayong dependents pension, hindi po yun kasama sa computation ng iyong loanable amount. Sa terms of payment po, kapag ang in-avail mo na loan ay 3 months, 3 months o kaya 6 months, babayaran mo po siya, payable siya for 6 months. And then, kapag ang niloan mo naman ay 9 months o kaya 12 months, payable po siya for 12 months. So, hindi po ito isang bawas guys sa loan, sa pension nyo. May terms of payment po ito at ito po, sundin nyo po ito. So, hindi po kayo mazizero monthly. May makukuha pa rin naman kayo. May ma-withdraw pa rin kayo na pension loan nyo. Kaloka, bakit para akong nagmamadali? Alright, so malinaw po sa loanable amount doon sa nag-comment. Magkano yung sa nag-comment? Ang sabi niya ay 4,1 yung sa kanya. Kung wala ka po, sir, dependence pension, kung yung 4,1 na yan is talagang sayo lang yan, ang 50% niyan kukunin mo. Ang 50% ng 4,1 is 2,050, di ba? Ngayon po, kung maglo-loan ka for 3 months, so yung 2,050, i-times mo lang sa 3. Yun po yung loanable amount mo sa SSS. Clear po ba? Ngayon, pagdating po sa interest rate and service fee, ang interest rate lang po sa pension loan ay 10% para sa ating mga survivors pensioner, 10% per year, per annum. And meron po itong service fee na 2% po. Ang 2% na service fee, binabawas na po ito doon sa inyong loan proceeds. Kaya kumbaga guys, kapag mag-withdraw na kayo ng loan nyo, hindi nyo makikita yung buong amount kasi binawasan na to ng 2% na service fee. Ngayon, pagdating po sa monthly amortization, kung kailan mag-umpisa ang deductions para doon sa inyong payment sa pension loan, after 2 months po na nag-grant ang inyong loan. Halimbawa, nag-loan ka po ngayong January 2026 at nag-grant din siya ng January 2026. So, ang start pa ng iyong monthly amortization, ang payment po, mag-uumpisa pa yan sa March 2026.
And the last one guys, pagdating sa loan renewal, I'm sure tatanong nyo yan, makakapag-renew lang kayo ng SSS pension loan once na na-fully paid nyo na po ang inyong existing na pension loan sa SSS. At kapag na-paid nyo na ang inyong existing na pension loan, maghintay muna kayo guys na mga 2 weeks to 1 month bago kayo mag-apply ulit ng pension loan sa SSS. Okay? Survivor spouse pensioner sa nag-comment, sana nasagot ko din po ang inyong katanungan. Alright, so that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you.